Mula sa sobrang tibay ng katawan ni King na kailangan pa ni Zoro gumamit ng Conqueror's Haki para mahiwa siya. Yung nahati ni Ishok ang bundok sa Amazon Lily nung nakasalubong niya si Blackbeard hanggang sa nakita rin si Gorosei Nusuro na may hawak na espada na nagpapahiwatig na sila ay bihasa sa pakikipaglaban. Ilan lang ang mga ito sa ipinakita ng malalakas na karakter sa One Piece. Welcome! Sa Authentic Idol, sa video na ito ay nirank namin ang 10 pinakamalakas ngayon sa One Piece. Before we continue, consider subscribe or i-follow kami, share ng video para lagi kang updated sa susunod namin na upload. Salamat! Pang-10, si King ng Beast Pirates. Si King ay kumain ng Ryu no Mi, isang ancient Zoan-type devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na maging isang prehistoric predator dahil sa nakakalipad ito ng napakabilis, mahirap para sa kanyang mga kalaban na patamaan siya. Sa sobrang tibay ng katawan niya, kailangan pa ni Zoro na gumamit ng isang atake na pinatibay ng Conqueror's Haki para mahiwa siya sa labanan nila sa Wano Country. Pang-siyam, Rob Lucci ng CP0. Kahit na nabigo si Rob Lucci na ikulong ang Straw Hat Pirates sa Enies Lobby, siya ay itinaguyod sa CP0. Mula pa noong bata pa siya, nagtiyaga si Lucci sa kanyang pagsasanay para maging isang massacre weapon. Sa mga taon na lumipas, nakilahok si Lucci sa maraming laban na tumulong sa kanya na makakuha ng mahalagang karanasan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng kakayahan na gisingin ang kanyang devil fruit. Pangwalo, ang mga Seraphim. Ang mga Seraphim ay nilikha ni Dr. Vegapunk. Ginamit to ni Vegapunk ang lineage factor ng dating Shichibukai at ng mga Lunarians para likhain sila. Hanggang ngayon, 4 na Seraphim ang nakilala: S-Hawk, S-Snake, S-Bear at S-Shark. Ang mga attributes ng Lunarian ay nagpapataas ng pisikal na ability ng mga Seraphim. Example na lang yung nahati ni Ishok ang bundok sa Amazon Lily nung nakasalubong niya si Blackbeard. Ang Seraphim ay itinuturing na isa sa pinakamalakas ngayon sa One Piece. Pang-7 ka ng kamay ng Straw Hat, Zoro. Siya ang pangalawang pinakamalakas na mandirigma sa grupo. Ang ability ni Zoro sa pangangatawan ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Ginagamit niya ang three-sword style at isinasama ang Busoshoku Haki para mapabagsak ang mga kalaban. Mayroon si Zoro ng Haoshoku Haki pero hindi pa niya ito ganap na pinagtutuunan ng pansin. Sa tingin ko mas magiging bihasa si Zoro sa paggamit ng kapangyarihang ito na magpapalakas sa kanyang buong lakas. Pang-6, kanang kamay ni Shanks, Ben Beckman. Lumilitaw si Ben Beckman bilang isang seryosong tao sa One Piece. Ayon kay Oda, si Ben Beckman ang may pinakamataas na IQ sa lahat ng karakter mula sa East Blue. Ang galing sa pakikidigma ni Ben Beckman ay nananatiling isang misteryo.
May baril si Ben Beckman pero hindi pa niya ito ginagamit sa labanan dahil nasa huling saga na ang One Piece, hindi na magtatagal baka makita na natin ang galing niya sa pakikipaglaban. One Piece. Panglima, ang mga admiral. Itinuturing sila na sandata ng mga marine. Ang mga kasalukuyang admiral ay sina Kizaru, Green Bull at Fujitora. Sa tatlo, si Kizaru ang pinakamarami na nilaban ng pirata pero walang malaking pagkakaiba sa kanilang mga lakas. Taglay ni Kizaru ang Pika-Pika no Mi, isang uri ng devil fruit na may ability na kontrolin ang liwanag at Fujitora na kumokontrol ng gravitational forces. Sumali itong si Green Bull sa Marines matapos ang labanan nina Akainu at Kuzan. Ang tatlong mga admiral ay napakahusay at may kapangyarihan at iilan lang ang makakatapat sa kanilang lakas. Pang-apat, dating kanang kamay ng hari ng mga pirata, Silvers Rayleigh. Noong kasikatan ni Rayleigh ay itinuturing na mapanganib kaya nito napigilan ang atake ni Marco gamit lang ang daliri na nagpapakita ng pagkakaiba sa kanilang lakas. Kahit na isa sa pinakamatandang karakter sa serye, nagawa ni Rayleigh na saktan si Kizaru sa laban. At isa siya sa mga karakter sa One Piece na kayang gumamit ng tatlong uri ng haki. Pangatlo, Sabo. I know he can be quite a handful, but take it easy on the kid. Si Sabo ay may Logia type na Devil Fruit at ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang apoy ng malaya. Hindi pa talaga natin nakita ang lahat ng kapangyarihan niya sa laban. Pero napigilan niya ng madali si Fujitora sa Dressrosa at niligtas niya din si Kuma sa Chapter 1083 na gusto niyang sirain ang simbolo ng Celestial Dragon. Ang mga eksenang yon ay nagpapatunay na isa siya sa napakalakas na karakter sa mundo ng One Piece. Pangalawa, dating Marine Admiral, Kuzan. Kinain nito ang Hie-Hie no Mi na may ability na baguhin ang kahit ano at gawing yelo ayon sa kanyang kagustuhan. Lumitaw ang lakas ni Kuzan sa pamamagitan ng matinding pagsasanay sa ilalim ni Garp. Umalis sa organisasyon matapos niyang matalo kay Akainu sa Punk Hazard. Dahil ayaw niya magtrabaho sa ilalim ni Akainu, naglakbay si Kuzan mag-isa bago sumali sa Blackbeard Pirates at naging pang-10 miyembro ng Titanic Captains ng Yonko's crew. Before we continue, consider subscribe or i-follow kami at paki-like, share ng video para lagi kang updated sa susunod namin na i-upload. Salamat. Una, the Five Elders. Ang Five Elders ay itinuturing ng karamihan ng mga normal na tao lang na nasa pinakamataas na posisyon ng world government.
Kamakailan lamang sa manga si Saturn, isa sa 5 elders, ay nagpunta sa Egghead Island para lutasin ang pagtataksil ni Vegapunk at mapanatiling ligtas ang mahalagang technology ng isla. Bukod sa posibleng pakikisangkot ni Saturn sa labanan sa isla, nakita rin ang isa sa 5 sa matatanda na may hawak na espada na nagpapahiwatig na sila ay bihasa sa pakikipaglaban. では開国はない。和の国